Dear Miss Kay, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Karina. Panganay ako sa aming magkapatid. 39 anyos na ako at dalaga pa rin. Si Angel naman ay 32 anyos. Magkapit-bahay lang kaming magkapatid dahil hinati lang ang lupa na pinamana sa amin ng aming mga yumaong magulang. Si Angel ay kasalukuyang nasa abroad, Miss Kay. 3 taon na siyang wala. At ako ang halos araw-araw na nasa bahay nila para tumulong sa mga bata. Sabi ni Angel bago siya umalis, "Ate, ikaw na munang bahala dito sa bahay. Tingnan-tingnan mo yung mga bata. Si Jonathan, sumbong mo sa akin kapag nambababae yun ha." Tandang-tanda ko yung sinabi niyang yun. At oo, Miss Kay, ginawa ko yun. Nagsilbi akong bantay ng kanyang asawa. Pero hindi ko naman akalain na ako mismo pala ang magiging kabit ng asawa niyang si Nathan. Nung pangalawang taon ni Angel sa abroad, doon nag-umpisa ang lihim namin ni Jonathan. Ako ang naging asawa niya habang wala ang kapatid ko. Bumigay ako sa mga titig niya, sa mga biro at sa mga haplos na siyang nagbigay init sa aking katawan. Mayo noon, tandang-tanda ko pa, birthday ng bunso nila. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Nagpadala ng malaking halaga si Angel upang kahit papaano'y magarbo ang kaarawan ni Jaya dahil 7 taong gulang na to. Umaga pa lang abala na ako sa kusina. Nakabili na ako ng mga sangkap, naggisa, nagluto ng pansit, menudo, kung ano-ano na mga paborito ng bata. Pagkatapos ng kasiyahan, nag-uwian na ang mga bisita. Ang mga bata bagsak agad sa kwarto pagkatapos maglaro at magsaya. Ako, naiwan sa may sala. Nakahiga na parang wala ng lakas bumangon. Pawisan, amoy mantika at bawang ang buhok ko. At nanginginig ang mga binti ko sa sobrang pagod. Doon pumasok si Jonathan. Tahimik lamang siya kanina habang nagkakagulo sa handaan. Pero kita ko ang pasasalamat sa mga mata niya. Lumapit siya. Nakatayo sa harap ko at may dala pang baso ng tubig. Ate Karina, uminom ka muna," sabi niya. Inabot niya ang baso. Kinuha ko yun at uminom ng sunod-sunod. Ramdam ko yung lamig na dumadaloy sa lalamunan ko. "Salamat, Nathan. Grabe, parang bibigay na yung likod ko sa pagod." Sagot ko habang nakasandal pa rin sa may sofa. "Salamat pala sa pag-aasikaso, ate." "Wala yun, Nathan." Tumingin siya sa akin. Seryoso siya. "Gusto mo ba na masahihin muna kita? Para kahit papaano maibisa ng pagod mo?" Tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko alam kung biro o totoo. Pero nang makita kong umupo siya sa tabi ko at inilapit ang kamay niya sa balikat ko, tumigil ang oras ko. Naramdaman ko ang mainit at mabigat niyang palad. Banayad lang nung una, pero sapat para magpadala ng kiliti sa buong katawan ko. Ang bawat diin niya sa balikat ko ay parang kuryente. Sa bawat paghagod niya pababa sa likod ko, lalo kong kinukurot ng konsensya at ng matinding tukso. Doon nag-umpisa, Miss Kay, na makaramdam ako ng kakaiba kay Jonathan, sa asawa ng kapatid ko. Pumikit ako noon, huminga ng malalim at pinakiramdaman ng bawat segundo na magkadikit kaming dalawa. "Masakit pa ba?" Tanong niya habang pinipisil pa yung batok ko. "Medyo, pero gumaan," sagot ko. Halos pabulong lang yung boses ko. Kasi baka lumabas ang totoo na hindi lang gaan ang katawan ang nararamdaman ko, kundi init na mahirap ipaliwanag. Matandang dalaga ako, Miss Kay. Sabik sa atensyon, sabik sa lalaki. Sa isip-isip ko noon, "Karina, tama na, umalis ka na." Pero hindi, dahil parang gusto ko pang magtagal.
Habang magkatabi kami, ramdam kong lalong umiinit ang bisgi ko. Para akong nahuhulog sa isang apoy na kusa akong pinasok. Wala akong ibang naririnig kundi tibok ng puso ko. At doon ako nakaramdam ng takam. Hindi sa pagkain, hindi sa kahit anong bagay, kundi sa asawa ni Angel. Pagod na pagod ako, oo. Pero sa halip na mawala ng lakas, biglang nagkaroon ako ng bagong sigla. Siglang alam kong mali, siglang alam kong galing sa tukso. Kaya nung tumigil siya, tinanong ulit ako kung ayos ka na ba ate? Tumango na ako, pero ang totoo, hindi ako ayos. Dahil mas lalo akong naguluhan. Kasi ang simpleng masahe na iyon ang simula ng mas malaking gulo. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ko tatapusin. Ako yung ate. Ako yung pinagkatiwalaang magbantay. Pero ako rin ang natutuksong umangkin ng hindi dapat. Mula nung birthday ni Jeya, hindi na nawala sa isip ko si Jonathan. Simpleng masahe lang dapat yun pero para sa akin, iyon na ang naging pintuan ng lahat. Doon nagsimulang gumulo ang utak ko. Doon nagsimulang uminit ang bawat tingin ko sa kanya. Lumipas pa ang mga linggo. Tuloy-tuloy ang buhay namin. Pero sa tuwing nasa bahay ako nila, iba na ang pakiramdam ko. Kapag lumalapit siya, parang mas lumalapit din ako. Kapag nakatitig siya, mas matagal ko ring binabalik ang titig. Isang gabi, may sakit noon ang bunso nila. Maghapon akong nasa bahay dahil binantayan ko. Nung kinagabihan, Ate Karina, hindi ka pa uuwi? Tanong niya habang lumalapit. Salamat pala sa mga tulong at pag-aasikaso sa mga bata. Umupo siya sa tabi ko. Tahimik lamang kaming dalawa. Hindi kami nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Para bang may iniintay ako. Hanggang sa dumikit ang kamay niya sa kamay ko. Hindi ako agad umalis. Hindi ako kumilos. Para bang nagkasundo ang balat namin na wag na munang magkahiwalay. Tumingin ako sa kanya noon. Namumungay ang aking mga mata. Hanggang sa hindi ko na napigilan yung sarili ko, Miss Kay. Ako ang gumawa ng paraan upang may mangyari sa aming dalawa. Nathan, matagal nang wala si Angel. Dalaga naman ako. Gusto mo ba akong tikman habang walang kapatid ko? Hindi ka magsisisi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Angkinin mo lang ako. Nabigla siya sa mga sinabi ko noon. Kitang-kita ko yung pagkagulat sa mukha niya. Pero hindi ako nagpatinag. Alam kong sabik ka na, Nathan. Sabi ko habang hinahawakan ng palad niya. Ate Karina, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Ano bang sinasabi mo? Magagalit sa'yo si Angel. Alam ko, sagot ko. Pero sa halip na alisin ko ang kamay ko, lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa kanya. At doon nagsimula ang lahat. Dahil alam ko, unti-unti na siyang bumibigay. Maya-maya tumayo siya. Kinuha ang kamay ko at dinala ko sa kwarto. Hindi sa kwarto ng mga bata, kundi sa sariling silid nila ni Angel. Doon pa ako medyo natigilan. Para bang may malamig na dumaan sa buong katawan ko. Jonathan? Pero huli na. Nakatingin na siya sa akin ng seryoso na para bang may apoy sa mga mata. Gusto mo to, hindi ba? At bago pa masabi ang alinmang paliwanag, pagkapasok namin sa kwarto, hinalikan na niya ako. Napatigil pa ako noon, pero imbis na tumanggi, napapikit ako at tinanggap yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ang alam ko lang, iyon ang pinakaunang halik na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Mainit, totoo at bawal. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko, ramdam ko yung konsensya. Pero mas malakas yung tukso. Sa bawat haplos niya sa braso ko, sa bawat hawak ng kamay niya sa batok ko, doon ako bumigay.
Ate Karina, bulong niya. Nathan, sagot ko naman. At doon, naganap ang una naming pagkakasala. Walang salita, walang paliwanag. Basta nagpadala kami sa damdaming kanina pa pinipigilan. Pagkatapos, pareho kaming tahimik. Nakahiga ako sa tabi niya, hawak-hawak ang kumot, at ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o baka dahil sa kaba at saya. Maya-maya siya ang unang nagsalita. Hindi dapat malaman ni Angel to. Sikreto lang natin. Huminga ako ng malalim. Oo naman, Nathan. Akong bahala sa kapatid ko. Pareho kaming nagkatinginan. At sa mga mata niya, nakita ko hindi lang ang tukso, kundi contentment. Dahil alam kong naibigay ko ang matagal nang hindi na ibibigay ng kapatid ko. Ang bango-bango mo, ate. Ilang taon din akong nagtiis. Anya pa. Kinabukasan, parang wala lang nagbago. Normal pa rin kami nag-uusap sa harap ng mga bata. Ako pa rin ang ate, siya pa rin ang bayaw. Kahit ilang beses kong sabihin sa sarili kong mali, kahit ilang ulit kong isipin si Angel na nagtatrabaho sa abroad at nagtitiwala sa akin, mas malakas pa rin ang alaala ng gabing yun. Nangyari na. At gusto ko pang maulit yun. Yun ang totoo, Miss Kay. Hanggang ngayon tinatanong ko yung sarili ko. Bakit ko nga ba hinayaan? Siguro kasi matagal na akong walang nagmamahal. Siguro kasi matagal na akong nagtatago ng damdamin. At siguro kasi si Jonathan mismo ang taong yun. Siya ang taong hindi ko akalaing mamahalin ko. Oo, mali. Oo, bawal. Pero nung gabing yun, nung mga oras na may nangyayari sa amin, sinunod ko lang naman yung kagustuhan ng puso ko. Ang tikman, ang asawa ng kapatid ko. Hindi ko na alam kung ilang buwan na ang lumipas mula nung unang may nangyari sa amin ni Nathan. Ang alam ko lang, paulit-ulit na naming binabalikan ang bawal na sandali. Palaging may kaba, palaging nakokonsensya, pero palagi rin naman kaming nauuwi sa parehong pagkakamali. Hanggang isang umaga, may kakaiba akong naramdaman. Nahihilo ako noon. Madalas akong mapagod, madali akong mainis kahit sa maliliit na bagay. Hindi ko pinansin, pero nang hindi ako dinatnan, doon na ako kinabahan. Bumili ako noon ng pregnancy test at doon ko na kumpirma. 2 guhit. Parang gumuho ang mundo ko. Ako, ang matandang dalaga na sabik lang sa atensyon, ngayon ay nagdadalang tao na. At ang mas mabigat pa, ang ama ng dinadala ko ay walang iba, kundi ang asawa ng kapatid kong nagtatrabaho sa ibang bansa. Umupo ako sa gilid ng kama ko. Anong gagawin ko? Bulong ko sa sarili ko. Ang mga kamay ko nanginginig. Ang puso ko halos kumawala sa kaba. Kinagabihan, sinabi ko kay Jonathan. Tahimik lang siya nung una. Parang hindi din alam ang isasagot. Sigurado ka na ba na buntis ka? Mahina niyang tanong. Tumango ako. Oo, Tan. Sigurado na ako. Hinaplos niya ang buhok ko. Kita ko ang bigat sa mukha niya, pero kasabay noon ang kakaibang ningning sa mga mata. Ate Karina, hindi ko alam kung paano natin naharapin to. Pero anak ko din yan. Anak nating 2. Naluha ako sa sagot niya. Parte sa akin ang natakot, pero may parte rin na natuwa. Kasi kahit bawal, hindi niya tinanggi. Tinanggap niya. Pero paano kapag nalaman ni Angel? Paano kung lumabas ang lihim naming pinilit itago? Isang hapon, akala namin ligtas na kami. Ako at si Jonathan nakaupo sa may sala. Magkalapit. Hanggang sa hindi ko na natiis na muling ipadama ang damdaming tinatago ko. Nakaakbay siya sa akin at hinalikan ko yung labi niya. Hanggang sa hindi namin namalayan na may dumating.
Isang kapitbahay ang biglang pumasok, dala ang hiniram na kaserola. Hindi ko sigurado kung nakita niya kami o hindi. Natigilan kami pareho. Parang natuyo ang dugo ko. Si Jonathan agad na lumayo. Kita ko sa mukha ng kapitbahay ang pagkabigla at ang pagtataka. Para bang may nakita siya o may natuklasan. Pero hindi siya nagsalita. Basta't sinabi niya na iiwan na lamang niyang kaserola hanggang sa nagpaalam na siya. Pero alam ko, kung sakaling may nakita siya, hindi yun mananahimik. Sa baryo, walang lihim na hindi ko makalat. Kinagabihan noon, halos hindi ako makakain. Nakaabang ako sa bawat yabag sa labas ng bahay, sa bawat tawag sa cellphone, sa bawat mensahe. Natatakot ako na baka bukas, malaman na ng lahat. "Karina, kalma ka lang," sabi ni Jonathan habang hawak ang kamay ko. "Kung may makakaalaman, di hayaan natin. Kung may manghusga, tanggapin natin. Bastang importante, kasama kita. Magkasama tayong dalawa." Pero hindi ganun kasimple. Hindi lang tutungkol sa amin. May asawa siya. May kapatid akong nagtatrabaho, nagsasakripisyo sa ibang bansa. Umaasa na akong bantay at tagapagtanggol ng pamilya niya. Pero ako pala ang unang nagtaksil. Ako ang umaagaw. Dumating yung tawag ni Angel makalipas ang ilang araw. Karaniwan lang naman ang tono niya. Masaya at nangungumusta. Nagkukwento tungkol sa trabaho at ang plano niya sa pag-uwi niya. Ako, pinipilit ngumiti sa harap ng kamera. Pero sa loob-loob ko parang ginigiba ako ng konsensya. "Mag-iingat ka riyan, ate, ha? Salamat ulit. Hindi ko talaga alam kung paano ko kayo pasasalamatan," sabi niya. Hindi ako nakasagot agad. Napatitig ako sa kanya sa screen. At naramdaman kong babagsak na ang luha ko. "Angel," may hina akong sabi pero agad kong binawi. Wala yun. Basta magpahinga ka dyan at mag-iingat ka." Pinatay ko agad ang tawag pagkatapos. Hindi ko na kaya. Ngayon, heto ko. Dala-dala ang lihim na hindi ko alam kung paano ko itatago. Buntis ako. At ang ama ng dinadala ko ay si Jonathan. Ang asawa niya. Paano ko sasabihin sa kanya na nabuntis ako ng asawa niya? Sa bawat araw na lumilipas, ramdam kong lalong lumalaki ang panganib. Hindi lang dahil baka kumalat ang chismis, hindi lang dahil baka mahuli kami sa akto, kundi dahil darating ang panahon na hindi ko na maitatago ang tiyan ko. At kapag dumating ang araw na iyon, wala nang atrasan. Hindi ko alam kung anong magiging wakas ng kwento kong ito. Ang alam ko lang, Miss Kay, minahal ko si Jonathan sa paraang hindi ko dapat ginawa. At ngayon may buhay nang nakataya. Isang inosenteng batang walang kasalanan. Kung may kasalanan man, ako yun. Dahil ako ang nagpabaya. Ako ang nagpadala. Pero aaminin ko, sa kabila ng lahat, may bahagi sa puso kong masaya. Kasi sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, naramdaman kong minahal ako. Naramdaman kong minahal ako ni Jonathan. Kahit alam naming mali at bawal. Pagdating ng Disyembre, iba na ang saya ng bahay. Ramdam ko yung excitement ng mga bata. Kinakabahan naman ako pero at the same time natutuwa ako. Kasi alam kong matutuwa si Angel kapag nakita niyang buo ang pamilya niya. Nasa maayos na kalagayan dahil sa akin. At sa paglipas ng mga araw, dumating na nga yung araw ng pagbabalik ni Angel. Pagpasok ni Angel sa gate noon, halos tumalon yung mga bata sa tuwa. Yumakap sila ng mahigpit na parabang ayaw nang bumitaw. Si Jonathan, halata yung saya na mabilis sinalubong ang asawa. Ako nandun sa gilid. Nakangiti. Kahit sa loob ko parang dinudurog ako. Masaya yung unang linggo. Laging may kainan, tawanan, kwentuhan. Para bang nakalimot o nalimutan ko yung lihim na ginawa ko. Halos naniwala kung kaya ko nang magpanggap na walang nangyari. Sa bawat ngiti ni Angel, sa bawat pagpapasalamat niya sa akin,
Pilit kong kinukumbinsi yung sarili ko na ayos lang. Nalilipas din ang lahat. Pero mali ako. Bisperas nung Pasko noon. Maagang nag-ayos si Angel ng mga regalo. Ako naman tumulong sa kusina. Masiglang-masigla yung bahay. May mga kantang pamasko pa nga. May mga bata pang nagkakantahan sa kalsada. Tahimik ako nung nagpiprito ng lumpia. Iniisip na matatapos na lang ang araw na to at maitatawid ang bagong taon na masaya. Pero biglang lumapit si Angel mula sa sofa. Ate, nakita mo ba yung cellphone ko? Kanina ko pa hindi makita eh. Pipicturan ko sana yung mga regalo. Natawa pa ako ng pilit. Baka naman naiwan mo dun sa kwarto, tingnan mo kaya dun. Pero hindi ko sukat akalain na dun mabubunyag ang lahat nung pakialaman niya ang cellphone ko na nakacharge sa kwarto nila. Doon niya nakita ang isang beses na pagkuha namin ni Nathan ng video habang gumagawa kami ng milagro. Sabi ni Nathan noon, remembrance daw naming dalawa. Pero hindi ko sukat akalain na yun ang magiging dahilan ng aming pagkakabisto. Ilang minuto lang, bumalik siya. Hawak yung cellphone pero yung mukha niya namumutla. Nanginginig at parang biglang nawala ng boses. Angel, mahina kong sabi, ano nangyari sa'yo? At doon ako napatingin sa hawak niyang cellphone nung hindi siya sumagot. Inabot niya sa akin yung cellphone. Nakaplay yung isang video. At doon gumuho ang mundo ko. Sa kusina, maliwanag yung ilaw, rinig yung tawa. Ako at si Jonathan, magkatabing dalawa. Hindi malinaw kung paano nagsimula, pero kitang-kita ang lahat. Ang hawak niya sa bewang ko, ang paglapit ng mukha ko sa kanya, at ang halik na kitang-kita. Makikita rin sa ibabaw ng mesa na may nangyari sa amin ni Jonathan. Natigilan ako nun. Para ba akong binuhusan ng malamig na tubig? Si Angel nanginginig ang kamay, halos mabitawan ng cellphone. Ang mga mata niya, puno ng luha. Ate, paano mo nagawa sa akin to? Hindi ako nakapagsalita. Parang tinanggalan ako ng dila. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong humingi ng tawad. Pero anong sasabihin ko? Anong idadahilan ko? Kitang-kita na niya. Kitang-kita niya kung paano may nangyari sa amin ang asawa niya. Biglang dumating si Jonathan. Nakatayo lang at parang naistatwa bigla. Nakita ko yung takot sa mukha niya. Hindi rin siya makalapit agad at hindi rin makapagsalita. Ang mga bata, walang kamuwang-muwang, naglalaro pa rin sa labas. Hindi alam ang bigat ng eksenang nagaganap sa loob ng pamamahay nila. Umupo si Angel. Parang nawala ng lakas. 3 taon akong nagtiis sa abroad. Akala ko ikaw ang aasahan ko. Ikaw ang magbabantay. Pero ikaw palang mismong ahas. Ramdam ko yung bawat salita niya. Parang tinutusok yung dibdib ko. Naluha ako. Pero wala akong magawa kundi umiyak. Angel, patawarin mo ko. Yun lang ang lumabas sa bibig ko. Umiling siya. Paano? Paano ko kayo patatawarin? Paano kita patatawarin? Kung ikaw mismong pamilya ko ang nagtaksil, ate. Naramdaman kong uminit ang mukha ko. Oo, ako ang may kasalanan. Pero sa loob ng 3 taon, akong nag-alaga sa pamilya mo, Angel. Ako ang umako ng lahat ng responsibilidad mo sa pamilya mo. Ako ang naging nanay nila. Pag may sakit, ako ang nag-aalaga. Pag may okasyon, ako ang gumagawa. Oo, ate, ikaw. Pero hindi ko naman sinabi na pati ang pagiging asawa sa asawa ko aakuhin mo. Hindi ko sinabing sumiping ka sa kanya. Hindi ko sinabing gabi-gabi tabihan mo siya. Ang sabi ko, bantayan mo siya. Baka magkaroon ng babae. Pero hindi ko sinabing ikaw ang maging babae. Lumabas ng bahay si Angel. Naiwan akong tulala. Kinagabihan, umuwi ako ng bahay noon. Mag-isa ako. Bisperas na ng Pasko.
Pero parang dilubyo ang nangyari. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon ni Angel. Pero ang sigurado ko, sirang-sira na. Hindi na maibabalik ang dating pamilya. Kung pwede lang bumalik sa oras, pipigilan ko yung sarili ko. Pero huli na, Miss Kay. May ebidensya, malinaw pa sa liwanag ng Pasko. Pagkatapos ng Pasko, hindi na naging pareho ang lahat. Si Angel hindi bumalik kinabukasan. Natulog siya sa bahay ng isa naming pinsan. Hindi niya ako kinausap. Hindi na rin niya tinitingnan si Jonathan. Para akong nabuhay sa impyerno sa mismong araw ng Pasko. Ilang araw ang lumipas. Hindi niya pinalampas ang bagong taon. Dumating siya. Kasama yung isang kamag-anak namin. At may kasama pang barangay. Hindi ko inasahan na darating siya ng ganoon. Akin ang mga anak ko. Malamig niyang sabi. Sumilip ang mga bata, halatang naguguluhan. Gusto kong lapitan sila at yakapin, pero wala akong karapatan. Ako mismo ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang pamilya nila ngayon. Si Jonathan agad na lumapit. Angel, pakinggan mo naman ako. Ayusin natin to. Pero umiling siya. Wala na tayong aayusin, Jonathan. Tiniis ko lahat. Tiniis kong mag-isa sa abroad. Tapos ito yung kapalit. Ang ate ko. Hindi na to pamilya, Jonathan. Winasak nyo na. Nakakahiya kayong dalawa. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Lumapit ako at umiyak. Karina, patawarin mo kami. Nagkamali lang ako. Alam kong mali pero... Pero ano, Ate Karina? Pinutol niya ako. Alam kong buntis ka sa asawa ko. Sa tingin mo ba maibabalik pa natin ang lahat? Ikaw ang sumira sa tiwala ko. Hindi ka lang basta nagkamali, ate. Sinira mo ang lahat. Parang pinunit ang dibdib ko sa bawat salita niya. Wala akong maisagot. Kinuha niya ang mga bata. Iyak nang iyak ang mga bata. Ako nakatayo lang sa gilid. Walang magawa kundi panoorin silang sumama sa kanya palabas. Pagkatapos, lumapit sa akin ang pinsan namin at sinabing, maghahain siya ng kaso laban sa inyo. May inabot siyang sahig. Alam ko naman kung anong laman nun. Demanda para kay Jonathan bilang asawa. Demanda para sa akin bilang kapatid na nakiapid. Kinakabahan ako ng sobra. Hindi lang dahil sa kagiyan, kundi dahil sa katotohanan hindi lang konsensya ang haharapin ko, kundi batas na mismo. Sa mga araw na lumipas, bumigat lalo ang tensyon sa bahay. Tahimik na si Jonathan at hindi na lumalabas. Ako, hindi na rin makalapit sa mga tao. Ang mga kapitbahay nagsimulang magbulungan. Hindi ko alam kung paano kumalat, pero ramdam na ramdam ko yung mga mata nila. Sa tuwing lalabas ako, minsan nga habang nasa tindahan ako, may narinig akong bulong. Ayan na pala yung kapatid na ahas eh. Parang tinutusok ako ng mga salita nila. Gusto kong sumigaw, Miss Kay. Gusto kong ipaliwanag yung sarili ko. Pero anong sasabihin ko? Wala naman akong maidahilan. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula akong makaramdam ng bigat. Buntis ako. May buhay sa loob ko. At habang mas lumalaki ang tiyan ko, mas talo kong naiisip, ano namang kinabukasan ang ibibigay ko sa batang to? Lalaki siyang dalang kahihiyan ng ina niya. Minsan habang mag-isa ako sa kwarto, kinakausap ko yung sarili ko. Patawad anak. Sana'y maintindihan mo balang araw. Hindi ikaw ang kasalanan. Ako. Sana'y huwag kang husgahan dahil sa akin. Dumating ang unang abiso mula sa abogado. Pagdinig daw sa korte dahil sa kasong concubinage at psychological violence. Hindi ko alam kung paano haharapin. Hindi ko alam kung may lakas pa akong lumaban. Si Jonathan, kahit paano, pinilit akong damayan. Karina,
Hindi naman kita pababayaan, sabi niya minsan. Pero alam kong kahit anong gawin niya, hindi na mababalik ang dati. Hindi na matatama ang mali. At ito yung pinakamasakit. Sa tuwing naiisip ko yung kapatid ko, nararamdaman ko lahat ng sakit, lahat ng daladala niya. Siyang nagsakripisyo sa ibang bansa, nagtiwala siya sa akin, tapos sinira ko lang. Minsan iniisip ko, baka tama lang na mawalan ako ng lahat. Baka yun ang karma ko, baka yun ang kabayaran ng ginawa ko. Ngayon, Miss Kay, habang sinusulat ko tong confession ko, ilang araw na lang ang pagdinig. Hindi ko alam kung anong magiging hatol. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin, sa akin. Ang alam ko lang, may kasalanan akong hindi ko na mababawi. At kahit anong pagsisisi, hindi na mabubura. Ang video, ang buntis kong tiyan, at ang galit sa mga mata ng kapatid kong dati, todo ang tiwala sa akin. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, hindi ko hahayaang mahulog ulit sa tukso. Pero wala na. Wala nang atrasan. Kaya totoo yung sinasabi nila, Miss Kay, na masyadong matangkad talaga yung pagsisisi na yan eh. Dahil palagi siyang nasa huli. Hanggang dito na lamang po ang aking secret confession. Ako po ulit, si Karina.